Paano gawing educational fund ang Pag-ibig MP2 Savings? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa nakaraang 5 taon. Noong 2020, nakapag-declare sila ng 6.12%. Noong 2022 naman, nakapag-declare sila ng 7.03%. At noong 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.10%. Gagamitin natin ang dividend rate na ito para makuha natin ang average rate nila sa loob ng 5 taon. Ang average rate na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng Pag-ibig MP2 Savings. Kung mas mataas sa 6.66% ang ide-declare nila, katulad noong 2022 hanggang 2024, aba, mas favorable para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin na dividend rate. Pero kung mas mababa sa 6.66%, mas mababa din ang kikitain natin sa ating Pag-ibig MP2 Savings. Ilagay na natin dito ngayon ang 6.66% na dividend rate na na-compute natin. Ang entitled months natin kung magsisimula tayo ngayong February 2026 ay 11 months na lamang ang natitira. Ibig sabihin, from February hanggang December 2026, 11 months na lamang. Kung March naman, 10 months na lamang ang natitira, hanggang maging 1 month pagdating naman ng December. Ibig sabihin, kung magkakaroon tayo ng monthly deposit natin na 2,000 pesos para sa educational fund ng magiging anak natin, ibig sabihin 2,000 pesos times 6.66% times 11 months, i-divide natin yan sa 12 months in a year. Ibig sabihin, ang dividend income na kikitain mo dyan ay 122 pesos. Kaya yung 2,000 pesos mo, magiging 2,122 pesos. Tuloy-tuloy tayong maghuhulog ng 2,000 pesos para sa educational fund ng ating anak. Ibig sabihin, 22,000 pesos ang mahuhulog natin para sa 2026. 732 pesos naman ang kikitain natin dyan. Ibig sabihin, ang total money natin ngayon, 22,732 pesos. Yan ang ating educational fund para sa first year ng ating anak. Ang gagawin naman natin, sa susunod na taon ng 2027, gagawin naman natin yung pang second year na educational fund ng ating anak. Ibig sabihin yan mga kapeso, titigil muna tayo sa paghuhulog ng unang account natin sa Pag-ibig MP2 at gagawa tayo ng second account para sa second year niya. Kung ititigil natin itong first year fund niya, ibig sabihin mga kapeso, sa loob ng 15 years, kikita ang ating Pag-ibig MP2 fund para sa ating tuition ng ating magiging anak. Kung 5 years na o sa February 2031, pang 5 taon na ng unang account natin sa Pag-ibig MP2 Savings. Ang gagawin natin dyan, i-withdraw natin siya. Pagkatapos, gagawa tayo ng panibagong account at i-redeposit natin ang buong kinita natin. Tuloy-tuloy natin yung gagawin hanggang magka-college na ang ating anak. Sabihin natin na umabot ng 10th year, ibig sabihin, i-withdraw ulit natin and i-redeposit natin. Pagdating naman ng 2041 mga kapeso, buo na ang ating educational fund. Ibig sabihin, 15 years tayong naghulog para sa ating educational fund. Ang total na naging deposit natin or puhunan natin noong taong 2026 ay 22,000 pesos. Ang total na dividend income natin, 34,373 pesos. Kaya ang total na educational fund natin para sa first year ng ating anak ay 56,373. Sabi nga natin, kailangan may educational fund din siya para sa second year niya. Sabihin natin na by 2027, mag-open ulit tayo ng panibagong MP2 account. Ganun ulit ang gagawin natin mga kapeso, 2,000 pesos kada buwan. Ibig sabihin yan mga kapeso, bago siya mag second year, pwede na nating ma-withdraw ang kanyang educational fund. Ibig sabihin, ang kikitain naman natin dyan ay 61,323 pesos. Pang tuition niya para sa buong taon ng sa kanyang second year college. Sa third year naman niya mga kapeso, pwede natin yan simulan ng 2028. Ganun ulit,
2,000 pesos ang ating ihuhulog sa ating MP2 fund. Tigil muna tayo dun sa first year and second year dahil nag-open ulit tayo ng panibago para sa kanyang third year college naman. Ang kikitain natin dyan, halos kaparehas lang nung sa second year natin mga kapeso. Ang kikitain natin ay 61,323. Siyempre, hanggang 4th year college yan. Yung iba, baka abutin pa hanggang 5th year nila. 2,000 pesos ulit ang ating monthly deposit mga kapeso. Ibig sabihin yan mga kapeso, sa 4th year college niya, may makukuha ulit siya na 61,323 pesos. Ang tanong mga kapeso, sa panahon na ito, magkano na kaya ang tuition fee? Kasya na kaya ang 61,323? Kaya ito ang maipapayo ko sa inyo mga kapeso. Pagdating ng 2030 or 2029, tapos na tayo maghulog ng ating 4th year fund. Ang suggestion ko mga kapeso, since wala na tayong hulugan by January 2030, maghulog ulit tayo sa ating panibago o sa ating first year fund. Ibig sabihin, tuloy-tuloy tayong maghuhulog ng 2,000 pesos. Sabihin natin na sisimulan ulit natin yan ng 2031 kasi natapos tayo dito ng 2029, so umpisahan natin dito ng 2030. Sabihin natin na 2,000 pesos ulit ang hulog natin kasi dito na tayo nasanay na maghulog. Kung gusto mo ng mas mataas, okay na okay yan mga kapeso. Walang tututol sa'yo. Kasama na siguro ang pambaon kaya gusto mong taasan. Pagkatapos ng 2030 mga kapeso, ang gawin natin dun sa second year naman niya, 2031, yun naman yung pondohan natin. So, ilagay natin dito yung 2,000 pesos ulit on a monthly basis. So, ilalagay ko siya sa 2031. Yung third year fund natin, lagyan naman natin para sa taong 2032 para lumalaki din ang pondo niya. So, lalagyan natin to ng 2,000 ulit sa buong taon ng 2032. Yung fourth year fund naman niya, 2033 naman natin ilagay mga kapeso. Ito pa mga kapeso, kung gusto natin ng mas mataas pa, pwedeng pagdating ng 2034, popondohan mo naman yung first year fund. So ilagyan na ulit natin siya mga kapeso ng 2,000 pesos. Second year mo naman sa 2035 mo naman siya lalagyan mga kapeso. Yung third year mo naman, lalagyan naman natin yan sa taong 2036. So, lalagyan ulit natin siya ng 2,000 pesos. At yung fourth year, mga kapeso, lalagyan ulit natin yan sa taon na 2037 dahil doon tayo natapos doon sa third year fund natin. Tingnan natin mga kapeso kung magkano kakalabasan yan. Dito sa ating computation, ang total na nahulog natin, 70,000 pesos. 140,000 pesos naman ang total na kikitain. Pero kung gusto mo mga kapeso na pagkatapos ng fourth year fund, maghulog ka ulit sa taong 2038 sa iyong first year fund, pwedeng-pwede din yan. So, gawin natin mga kapeso. Second year naman, huhulugan mo naman yung 2039 naman ito. Yung third year fund, huhulugan mo sa taong 2040 mga kapeso. At yung fourth year fund naman, huhulugan mo siya sa taong 2041. Ibig sabihin mga kapeso, yung first year fund, ang total na nahulog natin dyan, 94,000 pesos. Pero, magiging 169,000 yan pag first year college na siya. Ang total na nahulog natin sa second year fund, 96,000 pesos. Pero, magiging 173,000 yan pagdating ng second year college niya. Yung third year fund, ganun din. 196,000 pesos din at 173,000 pesos din. Yung fourth year fund, 96,000 pesos din at 173,000. Pero mga kapeso, paiba-iba ang dividend rate. So kung mas mataas, syempre, mas malaki pa dyan ang makukuha natin. I-summarize natin mga kapeso para mas mabilis natin siyang maintindihan. Ibig sabihin daw kung maghuhulog tayo ng 2,000 pesos ngayon 2026 para sa first year college fund niya, pagkatapos naman, mag-o-open tayo ng panibagong account para sa second year college naman niya, huhulugan naman natin siya sa 2027. Mag-o-open ulit tayo ng panibagong account para sa third year college sa 2028 at huhulugan naman natin siya ng 2,000 pesos. In total, mga kapeso, on a yearly basis, hindi lumalagpas sa 2,000 pesos ang pinopondo mo para sa educational fund niya. Ganyan ulit ang gagawin natin para sa 2029 pang 4th year naman niya. Pagdating ng 2030 mga kapeso, huhulugan ulit natin yung first year fund niya. Yung 2031 naman para sa third year.
2032 para naman sa third year niya, at 2033 para sa fourth year naman niya. Ganun ulit ang gagawin natin hanggang sa sumapit tayo na mabuo natin yung 96,000 pesos. Tingnan nyo mga kapeso yung kinikita ng fund natin. Ibig sabihin yan mga kapeso, by 2038, hulog ulit tayo, 2039, 2040, at pagdating nga ng 2041, matatapos na tayo sa paghuhulog. Kung makikita mo dito mga kapeso, ang total na nahulog natin dito in total ay nagkakahalaga naman siya ng 94,000 pesos. At makukuha nga natin siya ng February 2041 ng 169,000. Ganun naman dito sa second year college, third year college, taon-taon may nagmamature mga kapeso. Tingnan nyo mga kapeso, ang total na nahulog natin o naging puhunan natin para sa kanyang college fund ay nagkakahalaga ng 382,000 pesos. Yan yung total natin na nahulog. At ang total educational fund na naipon natin ay nagkakahalaga naman ng 690,000 pesos. Pwede nating taasan ang ating educational fund kung gusto natin dagdagan pa. Kung sa tingin natin, hindi ito magkakasya sa loob ng 4 na taon na pang tuition fee. Pwede nating dagdagan ang ating monthly na inihuhulog sa Pag-ibig MP2. Ikaw mga kapeso, gagawin mo ba ang strategy na to para sa educational fund ng iyong anak? Sagutin mo naman kami mga kapeso on your comment below.